Minsan pa po tayo ay mag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Gaya po ng dati, tayo po muna ay tatayo at tayo po'y papasalamat sa Diyos. Dakilang Panginoon, Yahuwah na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo na ibinibigay sa amin hindi lamang ang amin pong pangangailangan, higit sa lahat, ang matibay, matatag na pananampalataya at ang pusong masunurin sa iyong kalooban. Kaya minsan pa, samahan mo po kami, Panginoon, sapagkat kami mangmang sa ganang aming mga sarili. Kung kaya't inaanyayahan naming pakisugo mo po sa aming kalagitnaan ang espiritu ng katotohanan na siyang kailangan namin upang siyang sa amin ay gagabay para sa aming pag-aaral at kami mga kaunawa. At ito ang aming pong panaligan at sampalatayanan. Ama, pakipatawad po ang aming mga pagkakasala. Pakilinis mo po ang aming puso't isipan. Ang lahat ay aming pong hinihiling sa tanging pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, minsan pa po tayo ay pinayagan ng ating Ama na magkasama-sama sa ating pong gagawin pag-aaral. Punta na po natin ang ating paksa po ng leksyon, ang plano ni Yahuwah sa hinaharap. Tayo ay sumasampalataya na bago pa man lalangin ng Diyos, ang lahat ay meron na siyang plano sa hinaharap. Yan ay plano na para sa kabutihan ng tao, para sa kapayapaan ng tao, para sa ikapapanatag ng mga lingkod ng ating Panginoong Yahuwah. Paano man ang mangyari, ano man ang dumating sa buhay natin ito. Kaya ang ating tanong ay, ano po ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang mga disipulo o mga alagad bago niya sila iwanan? Pakinggan po natin dito ho sa Juan 14:27-28. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa talatang ito. Pakinggan po natin, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama dahil mas dakilang Ama kaysa akin. Ano po itong ating binasa? Tagpo na ang ating Panginoong Yahushua ay kausap niya ang mga alagad. Ano po ang kanyang pahayag sa kanila? Ang wika ng ating Panginoong Yahushua, huwag kayo ang wikang mabagabag. Huwag kayo ang wikang matakot. Bakit daw? Sapagkat iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Kaya bilang mga alagad ng ating Panginoong Yahushua, yan din ang bilin sa atin. Yung bilin sa mga unang kaanib sa iglesia. Huwag tayong mababagabag. Kasi nakakabagabag naman yung nagaganap ngayon eh. Di ba? Huwag kayong matakot kasi nakakatakot ang nangyayari ngayon eh. Di ba? Sunod-sunod na salot, digmaan na talagang pumipinsala ng mga infrastruktura pati na mga buhay ng mga bata at walang malay. Sabi ng Panginoon Yahushua, ay iniwan ko sa inyong kapayapaan. Alin yung kapayapaan na yun? Yung pong kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Ang totoo, kahit tayo nasa mundong magulo, pagka tayo ay may kapayapaan galing sa ating Panginoong Yahushua, panatag tayo eh. Hindi ho tayo nababagabag, hindi ho tayo natatakot. Pakinggan pa natin ang sabi sa 28.
narinig niyong sinabi ko na aalis ako, pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama. Kaya, diyan ay ating mapapansin, ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, ay ako'y aalis, pero babalik din ako sa inyo. Yan pong pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua, yan po ay bahagi sa plano ng Ama. Bahagi po yan sa plano ng ating Panginoong Yahuwah. Nang marinig ito ni Apostol Pedro, ano ang itinanong niya sa ating Panginoong Yahushua? 13:36, 14:2 hanggang 3 pa. Nagtanong si Simon Pedro kay Yahushua, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Yahushua, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko, pero susunod ka rin doon balang araw. Nang marinig yon ng isa sa mga apostol, ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua kanina na aalis siya pero babalik, ang tanong ni Pedro, ang apostol sa ating Panginoong Yahushua, Panginoon, saan po kayo pupunta? Ano naman ang tugon ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi mo ng ating Panginoong Yahushua, sa ngayon, hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Alam naman natin kung saan pupunta ang Panginoong Yahushua. Saan siya pupunta? Sa Ama. Bakit? Ba't siya pupunta ron? Ang sabi sa 14:2-3, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Kung hindi ko ito sasabihin, kung hindi ito totoo, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Bakit sinabi ng ating Panginoong Yahushua na sa ngayon hindi ka makakasama sa pupuntahan ko? Saan ba siya pupunta? Sa Ama, aakyat na siya sa langit. Ano layon niya? Para ipaghanda ng dakong kalalagyan ang kanyang mga alagad. Pagka naihanda na po yun, anong sabi niya? Babalik ako. Sa anong layunin? Isasama kayo upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Kaya ang sabi doon sa ating binasa kanina, 13:36, pero susunod ka rin doon balang araw. Nakikita niyo ho ba? Sa pag-akyat ng Panginoong Yahushua, hindi ka pa pwedeng sumama, Pedro, sabi ng Panginoon. Pero susunod ka rin. Kailan yung pagsunod? Balang araw, in the future. Pagdating na po ng ating kaligtasan, makakasama natin ang Kristo Yahushua doon sa kaharian ng Ama. Babalik siya pag naihanda na. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, ano ang pangako ng Panginoong Yahushua sa mga alagad niya? Ang sabi niya, sa tahanan ng aking Ama, maraming tagsilid. Kapag naihanda na yon, babalik siya, mga kapatid. Ito rin ang ating pinananaligan, hindi lang ng mga unang kaanib sa iglesia. Alam po ninyo, mga kapatid, na ang unang pagpapakita ng ating Panginoong Yahushua ay nang siyang ipanganak ng kanyang inang si Maria. Alam po natin, yon ang unang pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Pero nang sabihin niya sa mga alagad niya, pag naipaghanda ko na kayo ng lugar, babalik ako. Yan po ay sa future pa. Nung kausap niyang mga alagad, sa future pa po magaganap po yan, mga kapatid. Ano ang inisip ngayon ng ilan sa mga alagad noon nang ang Panginoong Yahushua ay buhay maguli ng Panginoon Diyos? Alam niyo, iba nag-isip ng mali. Ito, pakinggan po natin. Gawa 1:6-7. Ganito nakasulat. Minsan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Yahushua, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Sumagot si Yahushua, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman nyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ano ho ang inisip ng ibang mga alagad nang ang ating Panginoong Yahushua Kristo po ay buhay mag-uli ng Panginoon Diyos? Alam nyo kasi, nang patay ng ating Panginoong Yahushua, common knowledge po ito, ano po? Ilang araw siya na tumagal? 3 araw siya bago siya binuhay. Yung pagkawala niya na sa loob ng 3 araw at nang siya'y muling magpakita sa mga alagad, ang akala ng mga alagad, yun ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Paano ho natin natiyak na yun ang nasa isip ng iba?
ang sabi ho nila ay, Panginoon, eto na po ba ang panahon na ibabalik ninyong kaharian ng Israel? Nagtanong sila, ano yung tinutukoy na kailan po ba makakasamang Israel sa kaharian? Ayan po sa millennial kingdom. Di ba, sa millennial reign ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang iba, inisip nila nang ang Kristi binuhay ng Diyos na magmuli, ay yun ang kanyang ikalawang pagparito. Kaya naitanong tuloy nila, ito na po ba ang panahon na ibabalik niyong kaharian ng Israel? Anong sagot ng Panginoong Yahushua? Hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari mga bagay na itinakda niya. Katumbas ng hindi pa itong panahon. Kung hindi yun ang panahon, kailan yun? Isa darating na panahon pa sa panghinaharap po. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, ano ho? Gustong-gusto po dyan. Nararamdaman po natin. Gustong-gusto ng mga apostol at mga unang alagad na maunawaan po nila ang mangyayari sa mundo. Hindi lamang yun. Pati na po ang kanilang future, yung kanilang hinaharap. Kung ano ang kanilang matatamo, di ho ba? Alam nyo, hindi ho nila naunawaan ang sinabi ng Panginoong Yahushua na hindi nila makikita ang kanyang pagbabalik. Kasi sa ibang talata ng Biblia, sinabi ng Panginoong Yahushua, hindi nyo makikita ang aking pagbabalik. Bakit kanyo? Sapagkat yung mga apostol at mga unang alagad, mamamatay at mamamatay sila Hindi ho ba? Kaya may ibang talata sa Biblia na sila'y nangamatay na taglay ang pananampalataya. Yan, isa sa pananampalataya, yung pag-asa tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Ngayon ang tanong natin, noong ang mga Pariseyo ay kausap ng ating Panginoong Yahushua, ano ang nangyari? Ito, pakinggan po natin mga kapatid. Lucas 17:20-22. Ganito po ang ating mababasa. Minsan, tinanong ng mga Pariseyo si Yahushua kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Tandaan natin ang mga tanong nila, paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya, walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Pagkatapos sinabi niya sa mga tagasunod niya, darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao kahit isang araw lang, pero hindi pa yun mangyayari. Di ba niya napapansin yun? Ang tanong ng mga Pariseyo sa ating Panginoong Yahushua Kristo ay kailan daw magsisimula ang paghahari ng Diyos. Ang tugon sa kanila ng ating Panginoong Yahushua, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Wala pa nung panahon yan. Pero sa darating na panahon, may mga palatandaan, di ba, na makikita na naghahayag at nagbabadya na malapit ng paghahari ng Panginoon Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ng sa bandang huli po yan, pero hindi pa yon mangyayari. Sa mga tuwid, ang tanong ng mga Pariseyo sa ating Panginoong Yahushua, tinugon ng ating Panginoong Yahushua, katulad din ang pagtugon niya sa mga unang alagad at mga apostol, ang paghahari ay sa darating pang panahon, hindi sa panahon nila, mga kapatid. Ngayon, tatandaan po natin na walang palatandaan. Noon pa, nung kausap yung tagpong yan, wala pang palatandaan nakikita. Hindi pa nagsisimula ang pag-aari ng Diyos. Pero sa darating na panahon, may magaganap na mga palatandaan at mamaya atin pong matatalakayan sa ating patuloy po na pag-aaral. Nang maglaon po, nang maglaon at magtagal, ano ang naunawaan ni Apostol Pedro tungkol sa sinabi po ng Panginoong Yahushua ukol sa kanyang ikalawang pagparito? Ito, sa dalawang talatang pinagsama natin. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Pedro. At sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Tandaan natin, ang nagsasalita rito, si Pedro ng Apostol, kausap niya ang mga kaanib sa iglesia na kanyang pinangangasiwaan. Ang sabi niya, sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Tuloy natin. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoong Yahushua Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para
makatiyak akong maalaalan niyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. Tuloy natin sa ikalawang sita sa ibaba. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilipa at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin. Pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Mga kapatid, sa katatanong ng mga alagad ay kanilang gustong-gustong malaman kung ano talaga at kailan magaganap ang pagbabalik ng Panginoon Yahushua Kristo. Diyan mapapansin po natin, natuto itong si Pedro eh. Ano ibig sabihin? Na mamamatay at mamamatay siya, hindi niya makikita ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. Kaya diyan sa kanyang mga pananalita ang sabi niya, sa palagay ko, nararapat ng awitang paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako sapagkat alam kong hindi na ako magtatagal sa mundo. Kita niyo. Ang sabi diyan sa bandang ibaba pa, hindi ba't nangako si Kristo ang wika ng pagbabalik? Nasaan siya ngayon? Namatay ng mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likay ng mundo. Ano ibig sabihin? Yung iba ay naiinip. Pero si Pedro at ang ibang mga alagad, alam nila ng pagbabalik na ikalawa ng ating Panginoong Yahushua Kristo, hindi ho nila masasaksihan sapagkat yun na nga ang nangyari. Namatay at namatay sila. Di ho ba? Pero taglay nila yung pananampalataya na pagbabalik ng Panginoon Yahushua Kristo na yun ang kanyang ikalawang pagparito ay makakasama sila at makikita nila ang ating Panginoong Yahushua. Yan din ang pag-asa natin, mga kapatid. Ngayon, si Apostol Juan po, maraming isinulat sa Biblia. Di ba? Pero maraming taon, pagkatapos sinulat niya ito, maraming taon pagkatapos na binuhay ng Diyos ang Kristo at umakyat sa langit ang Kristo at alam niya na ang Kristo ay babalik na muli. Pero tanong, yun ang inaasahan nitong si Juan. Pero tanong, alam ba niya yun? Alam niya ang pagparito ng Kristo? Ito, pakinggan po natin. Ito sa 2:28 sa unang Juan. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na yun. Alam ba niya ang araw at oras kung kailan darating ang Panginoong Yahushua Kristo? Yung ikalawang pagparito niya, hindi niya alam eh. Hindi niya alam. Ang katunayan ng sabi, hinikayat niya yung mga kaanib. Ang sabi niya, ang turing niya, mga anak sa Ebanghelyo, sila pinangangaralan, di ba? Manatili kayo sa Kanya, sa ating Panginoong Yahushua. Ano layunin? Upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik. Nakita niyo, mga kapatid. Kaya, mga magulang at mga kapatid, pati na sa ating mga ilang panauhin kasama natin ngayon, maliwanag na wala pong nakakaalam kung kailan yung pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Ito ang dakilang plano ng Panginoon Diyos. Opo, kapagkat yan ang araw na magagalak ang mga umaasang tunay sa ating Panginoong Yahushua, natatanggap ng biyayang kaligtasan. Plano ng Diyos yan, kasama po yan sa panukala sa naging plano ng ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Kaya tayo ho ba ay umaasa din yan? Opo, umaasa tayo sa kanyang pagbabalik. Kailan yon? Para sa kanyang kahal. Kailan nga yun? Pagkasi lumitaw na doon sa alapaap, di ho ba? Kaya kailangan tayo po'y pumanatag. Kailangan tayo po ay kailangan manatili sa ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, yan ang dapat natin matandaan. Kaya naniniwalang iba ho na ang iba ay talagang mapilit eh. Yung ibang relihiyon, nakabalik na nga ang wika. Nakabalik ng Panginoong Yahushua Kristo. Kailan daw yon? Noon daw 70 AD nang ang mga Romano ay may ginawang kalapastanganan sa templo ng Diyos. Winasak nila ang templo ng Diyos. Na kung saan ay
ang malaking syudad, hindi lang ang templo, pati na ang syudad ng Israel, ay winasak po yan. Yan ang second temple. Kasi yung unang templo, winasak po yan ng mga Babylonia, di ba? Taga-Babylonia. Pero nang yan ay mapalaya sila sa magitan po ng pagkakasangkapan ng Diyos kay hari ng Persia, itong si Ciro, ano po, ay muli silang pinayagang ma-reconstruct, ma-rebuild ang templo. Kaya, mga kapatid, hindi po posible ito. Bakit? Dahil si Apostol Juan po ay buhay pa pagkatapos wasakin ang Jerusalem. Di ba? Kaya hindi ho totoo at hindi naman talaga nangyari, buhay pa si Juan nang wasakin ang second temple, mga kapatid, ng mga Romano, winasak ng mga Romano. Buhay pa si Juan na apostol, mga kapatid. Pagkatapos ng 95 AD, ang aklat ng Apokalipsis ay isinulat matapos malipol ang Jerusalem at nagsasaad din na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua Kristo ay mangyayari sa hinaharap. Hindi ho sa panahon ng unang iglesia, hindi sa panahon ni Juan, hindi po, mga kapatid. Kailan ang pagbabalik ng Panginoong Yahushua? Puntahan nga natin ang isa sa aklat na doon idinaan ng Panginoon Diyos, ginamit ng Diyos na kasangkapan para tayo bigyan ng konting karagdagang kaalaman para ating mapagtanto kung gaano na tayo kalapit dyan sa kawakasan, pagbabalik ng Panginoong Yahushua. Pakinggan po natin dito ho sa aklat ng Daniel. Ganito po nakasulat. Noong pangalawang taon ng paghahari ni Nebukadnezar, sa ibang salin, Nabucodonosor, nagkaroon siya ng mga panaginip na bumabagabag sa kanya. So, nanaginip itong si Nebukadnezar o si Nabucodonosor. Kaya hindi siya makatulog. Nang gabing yun, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa mamagitan ng pangitain. At pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Habang natutulog po kayo, mahal na hari, nanaginip kayo tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang ating gustong malaman ang mangyayari sa hinaharap. Tuloy natin. May kaugnayan ito Kung binabasa natin ito, tuloy natin. Ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag ng mga mahiwagang bagay. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking ribulto na nakakasilaw na nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tignan. Ang ulo nito ay purong ginto. Ang mga bisig at dibdib ay pilak. Ang tiyan at hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal at ang kanyang mga paa naman ay bakal at luwad. At habang tinitignan nyo po ang ribulto, may batong natipak na hindi kagagawa ng tao. Tumama ito sa mga paang bakal at luwad ng ribulto at nawasak ang kanyang mga paa. Ano itong ating binasa? Ito ho ay kapupulutan natin ng kaalaman tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Na naginip itong si Nebukadnezar o si Nabucodonosor sa ibang salin. Alam niyo, kung babasahin natin, nilaktawan lang natin, mga enkantador, yung mga matatalino sa kanyang bansa ay kanyang pinatawag na para basahin at ipaunawa ang kahulugan ng kanyang panaginip. At kung hindi nila magawa, papatayin sila. Ano pa? Hanggang sa nakarinig itong si Daniel na papatayin pati siya, madadamay. So lumapit siya doon sa katiwala at gusto niya makausap itong hari. Ngayon, ang sabi po riyan, ang sabi, ng gabing yun, ano sabi? Ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari. Kaya hindi po si Daniel ang dahilan kaya naipaliwanag niya ganang kanya ang panaginip ang kahulugan ng panaginip ng haring si Nebukadnezar o si Nabucodonosor. Kundi ang Diyos po ang siyang nagpahayag kay Daniel. Ano pa sabi? Ang ginawa ni Daniel ngayon ay pinuri niya ang Panginoon Diyos sa langit. At ano ngayon ang nangyari? Kinausap niya na ngayon yung hari, si Nabucodonosor. Habang natutulog po kayo, mahal na hari, na naginip kayo
tungkol sa mangyayari? Sa hinaharap. Kaya ang panaginip ng hari may kinalaman sa mangyayari sa hinaharap na yan din ang gustong malaman natin. Maging ng mga unang lingkod ng Diyos na namatay na. Tulad ng mga apostol, ano? At maging ng mga pareseyo. Ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag. Anong nilalaman ng kanyang panaginip? Isang ribulto, malaking ribultong nakasisilaw. Ano ang ulo? Ang ulo po ay purong ginto. Ang mga bisig at dibdib, pilak. Ang tiyan at hita, tanso. Ang mga binti, bakal. Ang mga paa, yari sa bakal at luwad. Ang luwad po ay matatawag natin isang uring bato po yun, mga kapatid. Ngayon, habang tinitignan ang ribulto, ano nangyari? Mayroon pong batong natipak na di kagagawa ng tao. Saan tumama? Tumama ito sa mga paang bakal at luwad ng ribulto. Kaya ano nangyari? Nawasak ang kanyang mga paa. Agad namang nadurog ang buong ribulto na gawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto na parang naging ipa. Kung babasahin po natin, ipagpapatuloy natin sa ibang talata ng Biblia, sa ibang salin, parang naging ipa sa gikan na ipinagpad ng hangin kung saan-saan. Pero ang bato na bumagsak sa paa ng ribulto, naging malaking bundok at pumuno sa buong mundo. Pagka ating binasa, atin na lang pinagputol-putol po yan. Napakahaba ho kasi mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ano ang kahulugan ng panaginip ng hari na yan? Nang ipaliwanag ni Daniel, sapagkat si Daniel, pinatnubay ng Panginoon Diyos. Itinuro ng Diyos kay Daniel ang paliwanag sa panaginip ni Haring Nabucodonosor. Ito, pakinggan po natin. Ito, sa 36, 39, itong kahulugan nun. Yan po ang panaginip nyo. At ito naman ang kahulugan. Ano nga ba? Ito, tuloy natin. Mahal na hari, kayo ang hari ng mga hari. Ginawa kayong hari ng Diyos sa langit at binigyan ng kapangyarihang kalakas at karangalan. Teka muna. May nabasa tayong, ang tinutukoy dyan Daniel ay itong si Haring Nabucodonosor. Ang alam mo namin, ang Kristo Yahushua ang hari ng mga hari. Yan si Haring Nabucodonosor ay pinagsabihan ni Daniel. Hari siya ng mga hari noong panahon nila. Pero hindi siya hari ng mga hari sa kabuuan ng mundo. Hindi po. Sa lugar lang nila, tinagurian siyang hari ng mga hari. Ibig lang sabihin, nakakahigit siya sa mga ibang hari. Ginawa kayo ng hari ng Diyos sa langit at binigyan ng kapangyarihan, kalakas at karangalan. Ipinasakop niya sa inyo ang mga tao, mga hayop at mga ibon sa lahat ng dako. Kayo ang sumisimbolo. Ayun, tandaan natin. Kayo ang sumisimbolo sa gintong ulo ng ribulto. Ang susunod sa inyong kaharian ay mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos ng ikatlong kaharian ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng ribulto. At ang kaharian ito ay maghahari sa buong mundo. Mga kapatid, ano ang kahulugan ng panaginip ng haring si Nabucodonosor? Inisa-isa nitong si Daniel na yun ang itinuro sa kanya ng Panginoon Diyos. Na ang sabi ang katuparan ay tungkol sa ribulto na sumasagisag at may simbolo sa mga bansa na sa hinaharap na panahon, kukontrolin nila ang lupain ng bayang Israel, mga kapatid. At ayon nga sa hula, 4 na kaharian nito. Ano po ang una? Ang sabi, kayo ang sumisimbolo sa gintong ulo ng ribulto. Sino yun? Si Nabucodonosor. Saan siya hari? Hari siya ng Hari siya ng Babylonia, mga kapatid. Kaya, ang isinisimbolo ng gintong ulo ay ang Babylonia. Isa yan sa kaharian na kukontrol sa bayang Israel, mga kapatid. At pag pinag-aralan nga ninyo Biblia, nangyari nga po, di ba, na alipin ang Israelita sa Babylonia. Hindi na kontrol sila. Tuloy natin. Ang sunod na pangyayari, ang sunod na kaharian, ang sabi, ay mas mahina kaysa Babylonia. At ang bisig at dibdib ay pilak. Ito na may sumisimbolo sa Media Persia po. Yung dalawang Media at saka Persia, pinagsamang dalawang kaharian. Dating magkahiwalay kasi po yan, mga kapatid. Pero nagapi
ng taga-Persya ang Media, kaya naging Media Persya, nagsama-sama. O, kaya pinamunuan po ng Media Persya na yan ang isinisimbolo ng pilak, na yun ang nasa bisig at dibdib ng ribulto. Gawa sa pilak. Ang sumisimbolo, ito ay isinisimbolo ang kaharian na kung tawagin ay Media Persya, na pinamunuan ng mga Hudyo sa mahigit na 2 taon, mga kapatid. Tatandaan po natin yan. Ngayon, ano ang ikatlong kaharian? Na ang sabi po riyan ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng ribulto. Ito ang kaharian ng Gresya. Yung mga Griego, galing sa Gresya. Sa huling bahagi po, alam nyo, natupad din yan. Sa huling bahagi po ng 330s BCE, ano po? Pag sinabing BCE po, before Common Era, sinalakay ng mga Griego ang gitnang silangan kabilang ang lugar ng Israel at Palestina. Nasakop nila. Tuloy pa natin yung ika-4 naman. Ang mga binti na bakal ay sumisimbolo naman sa kaharian ng Romano. Ang general ng Romano na si Pompey po ay sinakop ang Jerusalem o Israel at ang mga karatig bansa nito. Kailan? Noong 63 BCE. Kaya yan palang mga yung ginto, yung pilak, yung tanso, yung bakal, yan pala ay kumakatawan sa mga kaharian na yan po sa hinaharap na panahon at nangyari nga, natupad naman, gaya ng ating napatunayan na sasakop at kukontrol dyan sa bayang Israel, mga kapatid. Ngayon, mapapansin po natin, mga kapatid, na itong mga bansang itong 4 na ito ay dinaig nila ang kanilang sinundang bansa. Katulad halimbawa ng Babylonia. Sumasagisag yan, isinasagisag ng ginto. Ano? Yung ulo, ginto. Ulo ng ribulto. Alam niyo, tinalo ho yan ng taga-Persya. Di ba? Ang Babylonia, nung mapalaya nga ang bayang Israel. Di ba? Inutusan ng Diyos itong si Ciro para gapin at lupigin ang Babylonia nang mapalaya ang bayang Israel. At saka, yan naman pong Persya ay nilupig naman po yan ng Gresya. Mag-aralan yung kasaysayan, mga kapatid. At saka ang Gresya naman po ay dinaig naman ng Romano. Pero ang 4 na kaharian ito ay mamamayani at kukontrolin nila ang bayang Israel noon ayon sa kasaysayan. Ngayon, may binabanggit din po na 10 daliri pagka ating pambinasa ang ribulto. Pag binasa natin ang Kapitulo 2 ng Daniel, ito ho ay ang 10 daliri ay pagpapatuloy ng matandang syudad ng Babylonia. Media Persia, Gresya at kaharian ng Romano. Mahalagang atin din pong maintindihan, mga kapatid, ng imperyo na kung tawagin ay Ottoman, ay sumakop din sa parehong teritoryo mula noong mga taong 1300 hanggang 1923 AD o Anno Domini. Subalit, hindi ito kasama sa ribulto. Wala roon ang Ottoman na imperyo doon sa ribulto na nakakasilaw. 4 lang yung kaharian na yun. Di ba? Babylonia, Media Persia, Gresya, Romano o Roma. Di ba, mga kapatid? Kaya, maliwanag na ang Israel po ay winasak na po yan ng mga Romano ng 70 AD. At ang mga Hudyo, dahil sa pagwasak, ay tumakas sa iba't ibang panig ng mundo. Tumungo sila sa iba't ibang bansa. Ang totoo, kasama na nga bansa natin, Pilipinas. Mula noong 1937 hanggang 1941 po, halos 1,200 Hudyong taga-Europa ay nakatagpo ng kanlungan sa Pilipinas dahil po doon sa nangyaring Holocaust, yung genocide, yung pagpatay, pagsunog sa mga Hudyo noon. Yan ang nilalaman ng hula. Kaya nangalat ang Israelite. Di ba?
nakarating sa iba't ibang mga bansa. Ngunit alam naman natin, gaya ng ating napag-aralan na po, ang Israel bilang isang bansa, nabalik po yan, nabuo uli. Kailan po yan? Noong 1948, di ba? Nang payagan ng nagkakaisang mga bansa, ang mga Hudyo na bumalik na sa Israel pagkatapos ng halos 1,900 taon. Isipin nyo ganun pala katagal, ano? Bago nakabalik ang mga nangalap na Israelita, mga Hudyo, mga Jewish, European Jewish, sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ribulto ho, mga kapatid, na ating pinag-aaralan ay kumakatawan lamang sa mga kaharian o imperyo na magkakaroon ng kapangyarihan sa mga Hudyo nang sila'y nasa Kanaan. Ngayon, ang 10 mga daliri ayon sa Biblia at kasaysayan ay sumisimbolo ho, mga kapatid, sa mga pagsasama-sama o koalisyon ng 10 mga bansa na sa hinaharap na panahon na ito po ay magaganap pa lang. Ito'y inukupan nila ang Israel noon. At ito'y may magaganap na mga pangyayari pa sa patuloy nating pag-aaral na mararamdaman natin kung gaano na tayo kalapit sa wakas, mga kapatid. Kaya tatandaan din po natin, sa teritoryong ito, sa mga teritoryong ito, ay bubuo sila ng, kung tawagin natin, ay isang solidong gobyerno, one world government, na ito po ay pamumunuan ng maaring mayroon na tayong clue ng kung sino ang mas dakila dun sa mga kaharian na yon. Di ba, mga kapatid? Ngayon, ang bawat bahagi po ng ribulto na ating pinag-aaralan, patay sa panaginip ni Haring Nabucodonosor, ay nagsasagisag sa tunay o pisikal na kaharian o bansa. Ayon po sa mga eskolar ng Biblia at kasaysayan, ang mga paa at luwad na sa propesiya o doon sa panaginip, ang ibig sabihin ko ni Haring Nabucodonosor na pinaliwanag ni Daniel, mga kapatid, kumakatawan sa literal, tunay na imperyo o bansa. Nang sabihin po ni Daniel na may batong natipak na tumama sa mga paang bakal at luwad ng ribulto at nawasak po ang mga paa, ito po ay sumasagisag, mga kapatid, sa isang kaharian na nilulupig lahat ng mga imperyo o mga bansa. Ang ribulto po ay kumakatawan sa pagkakasunod-sunod na mga bansang hintil na nagkaroon ng kapangyarihan sa bansang Israel. Ano po ngayon ang tanong? Ano po ngayon ang kapansin-pansin sa ribulto na nakita ni Nabucodonosor sa kanyang panaginip? Basahin nga natin ito, Daniel 2:34 sa Ingles at saka sa Tagalog. Ito sa Amplified. As you were looking, a stone was cut out without human hands. Without human hands. Ang ribulto pala, wala ho siyang kamay. And it struck the stone on its feet of iron and clay and crushed them. Sa Tagalog, iyong tinitignan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag o nadurog sa ibang sali ng Biblia. Ano po ang kapansin-pansin sa ribulto na nakita doon sa panaginip ni Haring Nabucodonosor? Ito ho ay walang kamay. Ano yun? Ang ibig sabihin, ito'y gawa ng Diyos. May gawa ang Diyos. Walang kamay o ribulto, may gawa ang Diyos doon. May trabaho ang Diyos doon. Ang isang bato po ay kumakatawan sa kaharian ng ating Panginoon Diyos na siyang papalit sa lahat ng kaharian at mga bansa ng buong mundo. Ay isang kaharian papalit. Ano ho ang tiyak na mangyayari sa hinaharap na panahon sa lahat ng bansa at mga pinuno batay po sa panaginip ni Haring Nabucodonosor? Basahin po natin sa 2:35 ng Daniel. Ito ho, agad namang nadurog ang buong ribulto na gawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At parang naging ipa, katulad ng sinabi ko kanina, parang naging ipa sa giikan na ipinagpad ng hangin kung saan-saan. Nangawala yung mga kaharian. Kasi gaya ng alam na nga natin,
ang pilak, ginto, tanso, kusog na luwad at bakal, nagre-representa po yan ng kaharian, di ba? Nadurog ang ributo, nadurog yung mga kaharian na yun. At ang sabi, parang naging ipas sa giitan na ipinadpad ng hangin kung saan-saan. Ito dapat nating pasinin. Pero ang batong bumagsak sa paa ng ributo, ano nangyari? Naging malaking bundok at pumuno o namuno sa buong mundo. Ano ho ang tiyak po na mangyayari sa hinaharap na panahon sa lahat ng mga bansa at mga pinuno nila batay sa panaginip ni Haring Nabucodonosor na ipinaliwanag po ni Daniel sa patnubay ng Diyos na durog ho ang buong ributo na yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano ang mensahe nito? Lahat ng mga hintil, Babylonia, Grecia, Persia, Romano, mga hintil po yun. Kasi hindi Hudyo, hintil ang tawag. Lahat ng mga hintil na sumakop sa bansang Israel po ay malilipol. Gaya nga ng ating nabasa, parang naging ipa na ipinagpad ng hangin kung saan-saan. Ano ho ang mangyayari sa bato na bumagsak sa paa ng ributo? Sabi ng Biblia, magiging malaking bundok na pumuno o mamumuno. Sa ibang salita, maghahari sa buong mundo. Ang malaking bundok po ay sumasagisag sa bagong kaharian dito sa lupa. Ano itong bagong kaharian ito? Kailan ito iiral at sino ang maghahari? Apokalipsis. Ganito nakasulat. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Yahusya at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop at sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo. Ang tanong natin, yung kaharian na mag-aari sa buong mundo, ito na po yun ang sagot. Pero sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Bumagsak yung isang tipak na bato, tumama sa ributo, nadurog ang ributo nang nire-representa ng ginto, tanso, pilak at bato ang mga kahariang naghari, pinagharian ng ginapi at tinalong Israel. Nawala na po yun. At yung batong na tipak na tumama doon sa panang ributo, naging isang malaking bundok na maghahari sa buong mundo. Nang isinasagisag ng malaking bundok, magiging isang kaharian siya. Alin po yan at kailan magaganap? Yan po ang hari po dyan ay ang ating Panginoong Yahusya Kristo. May kasama ba siya? Opo, siyempre. Meron. Sino yun? Yung po mga taong makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Saan sila maghahari? Doon po sa bagong kaharian na yun ang malaking bato na yan nga ay sa millennial kingdom, sa millennial reign ng ating Panginoong Yahusya Kristo, sa 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Yahusya Kristo dito po sa lupa. Dito siya maghahari. Hindi siya pwede maghari doon sa bayang banal. Bakit? Isusuko niya ang kanyang pagkahari sa ating Ama. Lahat ay susuko sa Ama. Ang hari doon sa bayang banal ay ang Ama. Kaya ang paghahari niya ng ating Panginoong Yahusya Kristo, yan po ang millennial reign ng ating Panginoong Yahusya Kristo dito sa lupa. Yan ang katuparan. Noong tipak ng bato na tumama sa panang ributo, nadurog ang ributo, at ang batong yon ay naging malaking bundok. Yan nga ang magiging kaharian ng ating Panginoong Yahusya Kristo sa paghahari niya dito sa lupa. 1,000 years. Kaya mga kapatid, ang ating tanong, gaano na tayo kalapit dyan? O mga kapatid, mabuti siguro, basahin po natin itong mga palatandaan na ito
Bago magganap yung bagong kaharian yan. Ito, sa ating babasahin po, may mga naganap na at meron pang magaganap pa. Ito, tingnan natin. Sa Mateo 24:12 sa 7. Ganito po ang ating mababasa. Next slide. Sister, ganito po ang ating matutunghayan. Lalaganap ang kasamaan. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo. At mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian at magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ako po, alam natin, yan po ay nangyari na, nangyayari pa ngayon at pangyayari pa sa hinaharap. Digmaan, ako po, ayan, yung Ukraine. Kagutom lindol, ako po, sunod-sunod sa Pilipinas, sa Colombia, sa Indonesia, ayan na, patuloy na lumalala ang nangyayari. At ang sabi pa dito sa Daniel 4, ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita, tatakad mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. Anong tanda? Maraming tatakbo ng parot-paritot ang kaalaman ay lalago. Natupad na po yan at natutupad pa ngayon. Patuloy ang paglago ng kaalaman ng tao. Di ho ba, mga kapatid? Ano pa ang mga palatandaan? Ito pa. Next slide. Ganito po ang ating matutunghayan. Yan. Huwag kayong magpapadaya kanino man, sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na tiyak na mapapahamak. Yan pang isa sa palatandaan. Kailan naman mangyayari po yan? Darating po yan pagdating ng panahon na kung tawagin po natin ay ang kapighatian. Yan ay sa tribulation, panahon ng kapighatian. Na ano ang sabi? Lilitaw yung swail na tiyak na mapapahama. At saka yung, ang sabi ng Biblia, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Saan ba yung huling paghihimagsik na yan? Sa ating panahon na ba hindi? Sa panahon wala na rito ang kahal o iglesia, nakasalubong na sa Panginoong Yahushua, nasa langit na. Panahon ng tribulation, magaganap po yan. Panahon ng kapighatian. Ano pa ang magaganap? Ezekiel, muling sinabi sa akin ng Panginoong Yahushua, anak ng tao, ang mga butong iyon ay ang mga mamamayan ng Israel. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa. Nilipol na kami. Kaya sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoon Diyos, ay nagsasabi, mga mamamayan ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo. Bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo at binuhay ko kayong muli, malalaman ninyo, mga mamamayan ko, na ako ang Panginoong Yahuwah. Ibibigay ko sa iyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain, yan ang Israel. Malalaman nga ninyo na ako ang Panginoong Yahuwah, na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoong Yahuwah, ang nagsasabi. Nito ano pa magaganap, mga kapatid? Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain minsan nilang tinirhan. Natupad na po yan. Kailan po yan, mga kapatid? 1948. Kaya sabi ko kanina, sa mga palatandaan, may mga naganap na, nagaganap pa, at may mga magaganap pa sa darating na panahon. Yan ay sa panahon naman ng tribulation. Ano pa mga palatandaan? Ito pa. Pakinggan po, next slide. Ito nakasulat. Ayan. Ganito po sa Daniel. Ayan. Na ano sabi? Unawain mo ito. Nawala yung letter yun. Unawain mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito'y panahon rin ng kaguluhan. Ano pang mangyayari, mga kapatid? Itatayong muli. Ano ba yung binagsak? Kaya itatayong muli. Di ba yung templo? Kaya
Posible ho. Posibleng magkaroon ng third temple. Kailangan po mangyari po yan. Di ba? Ang sabi, muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos. Muling itatayong Jerusalem. Ano ba nandun sa Jerusalem? Di ba templo? Kung ang syudad ay mahalaga, yung templo, dako ng kanilang sambahan yun. Kaya posible ho. Kailan po magaganap yan? Sa future po. Kailan nga? Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung kailan po. Pero magaganap ang third temple. Alam ba nyo kung bakit dapat na maitayo muli ang templo? Ano dahilan? Pakinggan po natin. Ganito nakasulat sa mga sunod na mga, ito, sa Mateo. Ayan, nandiyan na sa Mateo. Babasahin ko lang. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti kapag nakita na ninyo na nasa loob na ito ng templo. Pansinin niyo ang sabi ho, kayong mga bumabasa, unawain niyo itong mabuti kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo. Sino itong nasa loob ng templo? Kaya kailangan talaga magkaroon ng third temple. Sino yung tinutukoy yan? Sa Tesalonica, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Bakit kailangan magkaroon ng third temple po? Kung kailan, hindi ko alam. Para matupad din po yung hula. Ano yung hula? Yung ikalawang Tesalonica 2:4. Sino tunutukoy po yan? Yung Antikristo, tinatawag ding hayop sa Biblia. Ano sabi dyan? Uupo siya sa loob ng templo. Paano siya upo kung walang templo? Hindi posible talagang ma-rebuild ang third temple ng Diyos. Di ba? At anong gagawin niya? Itatanggal niya ang kanyang sarili. Hindi lang bilang isang Kristo, kundi itatanyag niyang sarili niya bilang Diyos. Kaya mapapansin po natin, mga kapatid, kaya ng aking sinabi, ang mga ilan sa mga palatandang binasa po natin ngayon, ang iba'y natupad na, natutupad pa, matutupad pa sa hinaharap. Ang iba'y mangyayari pa sa loob po ng tribulation period. Mga kapatid. Kaya ang tanong po natin, mga kapatid, ano ho ang tawag po dyan ng ating Panginoon Yahushua Kristo? Diyan sa paglitaw niyang swail na yan. O, anong panahon yan? Ito, pakinggan po natin. Ganito po nakasulat sa 24-21. Sapagkat sa mga panahon yon, makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian. Yan ang tinatawag niyang napakatinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhay ng mundo hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Ang iba po, katulad yung swail na yan, lilitaw po yan. Ang huli nilang pakikipagbaka sa Diyos, mangyayari po yan. Kailan yan? Sa napakatinding kapighatian. Diyan nga ang tribulation sa English na binabanggit po sa Biblia, mga kapatid. Ayon po sa Biblia. Gaano katagal yan? Matinding kapighatian na yan. 9:27. Pahayag sa Isdos. Next slide, sister. Ito nakasulat. Ang haring yon, yun na nga ang Antikristo, ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya sa ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. O mga kapatid, ang tanong natin, gaano katagal ang panahon ng tribulation o kapighatian, matinding kapighatian? 7 taon po. Ang haring yon, diyan nga ang Antikristo, gagawa ng matibay na kasunduan sa kukunting tao, napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Kaya ang tribulation, 7 years. Pero ang sabi niya, pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, ano gagawin niya? Patitigilin niya ang mga pag-ahandog at ilalagay niya ang mga suklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo.
Kaya sa loob ng tribulation period na 7 years, nahati po yan sa 3.5 at saka 3.5. E di ang total ay 7 years. Ang unang 3.5 years po ay mukhang may magaganap na ayaw kong i-preempt kayo. Pero ang sabi niya, patitigilin niya ang mga pag-aandog at ilalagay niyang kasuklam-suklam na bagay. Yan ay magaganap sa huling 3.5 years. Pero alam ba nyo? Mabuti, ituloy muna natin ito. Baka ma-preempt kayo, no? Wala nang thrill kumbaga sa pag-aaral natin. Basahin natin sa pahayag. Ito. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Sino yung hari? Yan ang ating tanong. Sino yung haring yun nagagawa ng kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon? Nang tumingin ako, sabi ni Juan, nakita ko ang isang puting kabayo. At ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona. At umalis siya upang lusubin o lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Mga kapatid, sino itong binabanggit na hari? Ito ang Antikristo. Ano magaganap, mga kapatid? Gaya ng ating binasa, nang buksan yung aklat na sa Kapitulo 6 ng pahayag, ang sabi, nang tumingin ako, sabi ni Juan, nang tumingin ako, nakita kong isang puting kabayo sa kanyang pangitain. Sino nakasakay? May nakasakay, ano hawak? Ang hawak niya ay pana. Ngayon, ang sabi niya pana, walang busog. Di ba? Ang kombinasyon ng pana ay busog. Pana lang ang banggit eh. Ano ibig sabihin po niya? O di walang busog, di hindi siya makapipinsala. Di ba? Anin mo yung pana kung walang busog. Di ba? Kaya, ang unang 3.5 years po, ang gagawin itong haring ito, na yan din ang nakasakay sa maputing kabayo sa Kapitulo 6:2 ng pahayag ay, yan po ang Antikristo. Siya po ang Antikristo, mga kapatid. Nakasakay siya sa kabayo. Ang gagawin po niya sa unang 3.5 years, ng 7 taon, yung unang 3.5 years, ay isusulong niya ang kung tawagin po sa English ay peace treaty. Kakaroon ng peace ng 3.5 years. Siyempre, yun ang kanyang pandaya para makaakit siya ng maraming tao. Sabi ng mga tao sa panahon yung siguro, mahilig sa peace ito, kapayapaan ang gusto nito, kaya marami ang sasama sa kanya. Pero wag ka, sa huling mga taon may gagawin yan. At mamaya, malalaan po natin yan, mga kapatid. Ang ating pong tanong ay ito, mga kapatid. Ayon po sa Biblia, kapag ka naganap na ang kay Yahusha ay nasa langit na. Sapagkat ang unang pagpapakita ng Yahusha ay para sa kahalo sa iglesia. Pag wala na po yung mga Kristiyano na rapture na po, ano mangyayari? Ito, tuloy natin sa 19, 7, 8, 11, 14, 16 po, mahaba ito. Next slide, sister. Ito, magalak tayo at magsaya. At purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa. Ito, at nakahanda ng kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang, at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Yan na nga ang mga nasa tunay na iglesyang may hula. Pagkatapos nakita kong nabuksan ang langit at may 7 kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo. At ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Sa damit at sa mga hita niya ay may nakasulat, Hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. Una muna, pagka kahalay na sa langit na ano mangyayari? Ang kasalan. Magalak tayo at magsaya. Purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda ng kanyang nobya. Ang nobya yun ang iglesia. Ang esposo ay Kristo. Ang esposa yan ang iglesia. Doon ikakasal sa langit. Ganda ng pagkakapaliwanag dyan sa pangitain di ba? Pinagsuot siya ng damit na malinis. Yan ang iglesia. Sana kasama tayo doon. Makinang at puting-puti. Ano ibig sabihin ng puting-puting damit? Mabubuting gawa. Sinino? Ng mga pinabanal ng Diyos yung tinubos na iglesia. Na sa mga huling araw na ito, yan na nga ang ng katuparan ng hula ng Diyos. Doon ang malaking bahagi ng iglesia ay tumalikod at pumuri sa tao. Yan na nga po.
Nag-iwan ng Diyos ng napakakaunting labit. At pagkatapos, ano mangyayari? Nakita ang langit. May puting kabayo na nakatayo roon. Di ba kanina sa 6:2 ng Apokalipsis, may puting kabayo, may nakasakay na may hawak na pana. Antikristo yon. Pero diyan po, sa hulang yan, ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Yehoshua-Kristo. Bakit? Nakasakay din sa puting kabayo. Pero anong katunayan siya? Ang Kristo Yehoshua tinutukoy doon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. Hindi lang yon. Sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Aba, makikipagdigma din siya. Sino lalabanan niya? Pagbaba niya rito sa lupa, lalabanan niya yung nagpanggap na Kristo. Pero yun ay antikristo sapagkat hindi tunay na Kristo yun. Yung binabanggit doon sa pahayag sa 6:2 kanina. Ano ang mangyayari pa? Sa pakikipagdigma niya, sino kasama? Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Mga anghel po yan. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo. At ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan nga ang dagdag patotoo ng ang nakatapat at totoo na nakasakay doon sa maputing kabayo ay ang Panginoong Yehoshua-Kristo. At sa panahon nga ng millennial reign, siyang maging hari ng mga hari, King of Kings, Lord of Lords. At kasama din sa unang Korinto, makakasama din ang Panginoong Yehoshua-Kristo at ng mga anghel na nakasakay sa puting kabayo, ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yehoshua-Kristo, ang mga banal na ikinasal na, kasama sa hahatol, lalaban doon sa labanan. Mga kapatid, kaya ang tanong po natin ay ganito, aling labanan po yan, mga kapatid, ang tinutukoy? Pakinggan po natin ang ating tanong bago natin sagutin po yan, mga kapatid. Sa pagbaba ng Panginoong Yahushua sa lupa, touchdown, yung talagang pagbaba niya, babalik niya siya rito, ikalawang pagparito niya. Tandaan natin, narito na ang Antikristo. Nag-ari na nga siya din sa loob ng 7 taon, di ba? Tribulation. Gaya ng alam po natin, 7 taon po yan. Pero gaano katagal ang paghahari ng Antikristo? Gaano katagal ang paghahari ng Antichrist na yan? Na hinulaan sa pahayag sa 6:2. Ito, sa 7:25 ng Daniel, may hula po yan. Magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos. Antikristo nga. Uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanyang mga banal na Diyos, ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3 kalahating taon. Ang paghahari ng Antikristo na yan. Dito sa 3.5 years. Mga kapatid, diyan siya talagang magpapakita ng kanyang katusuhan sa mga tao sapagkat ang nasa likod niya, hari ng katusuhan, hari ng kasinungalingan. Sino? Si Satanas. Siya rin, ang Antikristo, ang magiging leader ng mga kaharian na yon ang isinasagisag ng 10 daliri ayon sa Daniel 2:42-43. Yun din ang isinasagisag ng 10 sungay ayon po sa Daniel 7:23-25. Ano-ano itong 10 daliri, 7 sungay na ito, mga kapatid? Ito ayon sa 7:3-7, hindi na natin babasa, napakahaba. No, we'll just stay there po. Ito po ay napakahaba sa Daniel 7:3-7. Ito pong 10 daliri, 10 sungay, ito po ay sumasagisag doon sa mga bansang sasama sa koalisyon, mga kapatid. Pero sa mga leader na yan ng mga bansa, mayroong maglalabas na pinaka-leader. Ang pinaka-leader nila, ito yung Antikristo, mga kapatid. Antichrist, leader ng mga hari nila. Sa mga hari, mayroong pinaka-leader nila. Ito yung Antikristo, mga kapatid. Tatandaan po natin yan. Ang mga leader ng 10 bansa ay magkakaroon ng pinaka-leader sa lahat. Yan ang inuulit-ulit ko. Yan nga ang Antikristo. Yan po ang hinulaan sa 6:2, nakasakay sa puting kabayo, may pana, na ang kanyang gagawin sa unang 3.5 years ay peace treaty, pero sa bandang huli,
Ako po, talagang gagawin niya ang lahat para po malipo lang mga tao, mga lingkod ng Diyos. Basahin natin sa Daniel 9, ito prueba, 9:27. Ganito po nakasunod. Next slide, sister. Ganito nakasunod. Ang haring yon, gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghandog. Ayan na ang kabangisan niya. Yung huling 3.5 years, ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. May katapusan ka rin. Itong hari ng mga koalisyon, yan ang Antikristo. May katapusan ka rin. Kailan? Sa itinakda ng Panginoon Diyos. Gagawa ang Antikristo ng paraan para kanyang mapagharian ang lahat ng mga leader na sasama sa kanya, sa kanyang koalisyon. Kaya, mga kapatid, itong mga bansa sa pangunguna ng Antikristo ay maghahari sa mundo. Kailan po yan? Sa panahon ng tribulation. Gaano katagal? 7 taon. Mga kapatid. Pero ang tanong, ang huling bahagi ng 7 taon niyang 3.5 years ay magiging kalagim-lagim, magiging matindi ang mararanasan ng mga tao. Ngayon pa lang po, sa nangyayari sa Ukraine, talagang kitang-kita ng ating mga mata. Sabi nga, ang mga tao sa buong mundo, all eyes, nakapokus po tayo sa nangyayari niya. Sapagkat, huwag sanang ipahintulot ng Diyos. Pagka magkamali lang ng desisyon ng isa sa kanilang mga leader ngayon, ay pwede itong magbunga ng isang pandaigdig na digmaan. Huwag sanang mangyari ito. Pero ngayon pa lang, kalagim-lagim nang nararanasan ng tao. Ngayon, ang COVID hindi nawawala. Digmaan, sunod-sunod. Kaguluhan, lindol, sunod-sunod. Kaya mga palatandaan naghanap. Kaya ang tinatandaan, yung mga palatandaan yun, may palatandaan ng darating, yung darating malapit na. Kaya anumang oras, mga kapatid, ay pwede nang magpakita ang ating Panginoon Yahushua sa alapap para sa kanyang kahal, para kunin niya tayo at makasama niya na tayo. Saan yang pakikipagdigma ng ating Panginoong Yahushua Kristo? Bababa siya nakasakay sa puting kabayo, kasama ng mga angel nakasakay sa puting kabayo, pati yung mga raptured Christian haharap sa Antikristo na siyang dadatnan ng Panginoong Yahushua Kristo sa panahon na sakop ng 7 taon ng tribulation. Saan yan magaganap? Pakinggan natin. Pahayag na. Alam na natin ito, pero alang-alang sa pag-aaral natin, basahin po natin ito. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila sa kanilang mga sundalo itinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naguhubad ng kanyang damit upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Yan ang anong tawag sa digmaan yan? Na yan ang huling pakikipagdigma ng tao sa Diyos. Yan ang digmaan sa tinatawag na lugar na Armageddon. Kaya ito'y opinion lamang. Hindi kaya yan ang mga leader ng mga komunistang bansa ang kasama ng Antikristo? Hindi kaya ang Antikristo niya ay isa sa mga leader ngayon ng mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos? Itinatakwil ang Biblia? Ayaw kumilala sa Panginoong Yahushua? At sa panahon yan, hindi kaya matutupad ang sinabi ng Panginoong Diyos, ang kanyang tipan kay Abraham, everlasting covenant, na sa huling henerasyon ng mga nakatira ngayon sa Israel, sa panahon ng tribulation, hindi kaya sa panahon yon ay kanila nang tanggapit kilalanin na si Yahushua ay Mesias? Yan ay mga opinyon na maaring sang-ayunan ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya ito pa lang
digmaan sa Armageddon. Yan ang pinakahuling pakikipagdigma nila. Yan ang huli nilang pakikihamok sa Panginoon Diyos. Pangungunahan niya ng Antikristo. Napakaraming tao. Pero gaya ng ating napag-aralan sa nakaraan, ubra ba sila kahit marami sila? Ang kalaban nila ay mga immortal, Yahushua, mga anghel at ang mga raptured Christians. Sila immortal, mamamatay sila, magagapi. Kaya pagkatapos ng digmaang yan, bababang isang anghel, ibibilanggo si Satanas sa bilangguan ng 1,000 taon. At diyan na itatatag ng ating Panginoong Yahushua ayon sa hula, yung tipak na batong tumama sa paa ng rebulto, nadurog ang rebulto, nawala yung mga kaharian, at yung batong tumama doon sa paa ng rebulto, naging isang malaking bundok na ibig sabihin, yan ang magiging isang malaking kaharian. Matutupad yan sa loob ng 1,000 taon pagka itinatag ng millennial kingdom, millennial reign ng ating Panginoong Yahushua dito sa lupa. Na kung saan pagbinasa natin sa ibang talata ng Biblia, ang mga leon, bata, at saka mga dating kinakait, hinahabol ng mga leon, magkakatabi-tabi na. Payapa. Yan ang millennial reign ng ating Panginoong Yahushua. Napakagandang isipin at napakagandang imaginin ang magaganap. O i-imagine natin ang mga talatang binabasa natin. Tapat at totoo ang Biblia, magaganap at magaganap. Pagtawanan man ng mga tao at sabing imposible mangyari yan, ang sinabi ng Diyos magaganap. Mangyayari po yan sa aya't gusto ng tao. Kaya sa araw na yan, tapos na ang ating mga paghihirap, tapos na ang ating mga dinaranas na mga pagsubok at kahirapan, pag-uusig, pang-aapi. Sa araw na yan, matitikman natin ang biyayang laan para sa atin. At pagkatapos niya, dadalhin pa tayo sa bayang banal na yun ang permanenteng tahanan ng maliligtas. Naway makasama po tayo. At ito ang ating pong ika nga ay ipinang-aanyaya sa iba na sana para naman tayo ay makapaghanda sapagat ang sabi, ang pagdating ng araw na yan, paghahari ng ating Panginoong Yahushua Kristo, hindi natin alam eh. May mga palatandaan, oo, pero ang alam natin malapit na. Pero hindi natin alam ang tiyak na petsa. Maging ang Kristo Yahushua, hindi rin niya alam eh. Hindi ho ba? Pero alam natin dadating siya. Sino lang ang nakakaalam? Ang Ama lang ang nakakaalam. Kaya anong dapat gawin natin? Kailangan tayo po ay maghanda. Hindi kayong mabuti ang wika. Darating ako tulad ng magnanakaw. Anong dapat gawin? Dapat tayo nagbabantay. Huwag natin hubarin ang ating damit. Ano yung damit? Sagisag ng mabuting gawa. Gaya ng binasa natin kanina doon sa aklat ng Apokalipsis sa pahayag. Ano layunin? Dapat tayo maghanda upang pagdating ko ang wika, hindi siya lalakad na hubad. Sino? Yung mga umaasa sa kaligtasan at hindi mapapahiya sa mga tao. Hindi papabilang doon sa Panginoon, sa pangalan mo nagsigawa kami ng mga himala. Sa pangalan mo kami ay nagpalayas ng demonyo. Anong sasagot ng Panginoong Yahushua Kristo? Pag silayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasan. Sila ang mga nasa gawing kaliwa, nasa uring kambing, nasa kanan, nasa uring tupa. Halika kayo, sabi doon sa mga nasa kanan, manahin ninyong kahariang nakahanda sa inyo. Buhat pa ng lalangin ng sanglibutan. Kaya mga kapatid, napakaganda ng plano ng Panginoon Diyos sa mga maliligtas. Ngunit bago tayo magkamit ng kaligtasan na yan at mag-reign na kasama ng Panginoong Yahushua sa loob ng 1,000 taon dito sa lupang ito, dadanas tayo ng matitinding pagsubok na sana ay pagdating ng tribulation, hindi na sana tayo makaranas yan. Mas matindi po yan. Makasama sana tayo doon sa unang pagkabuhay, sa rapture na sinatawag ng ibang sari ng Biblia. Kaya kapag ating nadidinig ito, nahihikayat tayong maghanda. Nadidinig natin ang mga leksyon ito, nahihikayat tayong magmahalan lalo. Gumawa ng mabuti. Magkawang gawa. Tumulong sa gawain. Makarinig ang mga tao. Tungkulin po natin ito. Ang narinig natin ng
pabulong ay ating isigaw. Ibig sabihin, pag sinabing pabulong, ikaw lang ang nakaalam, ikaw na binulungan. Ating isigaw. Ibig sabihin, ibalita natin. Katumbas ng sinabi ng Panginoong Yahushua sa mga alagad, yumaang kayo sa buong sanglibutan, ipangaral niyong ibanghelyo sa lahat ng kinapan. Ang sumampalatay at mabautismo ay maliligtas. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Tayo patuloy pang nakakapag-aral. O ginawa niya na ipagkaloob pa sa atin ang mga leksyon na kailangan nating maipangaral. At siya naman talagang nagtuturo dito sa atin. Tayo po'y mga abang kasangkapan lamang. Di ba? Sabi nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Diyos ang nagpapalit. Kaya dito po, ang Diyos ang importante ho. Hindi ho ang mga nangangaral. Ang Diyos po ang mahalaga. Sapagkat kami nagbabasa rito ay pinangangaralan din ng Diyos. Kami lang tagabasa. Di ba? Ng mga salita ng Diyos. Sana, pagpalain tayo ng Ama, tumayo kayo tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo. Sana pag-aralan po namin ay lalo kang nagpapahiwatig na ang panahon ay napakalapit na sa kanyang hangganan at napakalapit na rin, Panginoon, ang aming pong pagsalubong sa Panginoong Yahushua sa alapaa upang kami po ay makasama niya dyan sa langit. Panginoon, taawaan mo po na ang mga kaibigan namin mahal sa buhay namin, makaunawa din po sana sa mga katotohanan ito upang sila man ay makapaganda ng tama at sama-sama po kami na makatawid sa mga kahirapan ng buhay at higit sa lahat, magkaroon kami ng inspirasyon, tatag ng loob at pag-asa ng kaligtasang ipinangako mo po sa amin. Ama, umaasa kami, dininig mo pong aming panalangin, pinagindapat mo po ang bawat isa sa amin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tapos na muli at kung may mga tanong po kayo, ay pakipadala lang po sa questions@churchofyahushua.org. Hanggang dyan po at patnubayan tayo ng Ama. Salamat.